endurance, steadfastness, and who supplies encouragement. So our Lord is the supplier of our encouragement. So grant you to live in such mutual harmony and such full sympathy with one another in accord with Christ Jesus. So napakaganda po dahil dito pa lang is alam na natin saan natin kinukuha yung mga sinishare natin na ng mga words ni Lord because He is siya yung nagsusupply ng mga wisdom sa atin. And to be encourager mga kapatid, we need to develop the right attitude. Paano po? Diba sabi nga sa kanya salita that in 2 Timothy, hindi ko lang nalagay dyan, in 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all scripture is God's breath. It is useful for teaching, for rebuking, correcting, and in training in righteousness so that the servant of God, sino po yung servant of God? Of course, tayo po yun. So maybe to truly equip for every good work. So ano po yung isang gusto ipagawa sa atin ng Panginoon na good work? Yung pag-i-encourage. So if we will apply this in our life, yung mga turo, even us, pag nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, nire-rebuke niya tayo through His Word, Amen. and kinokorek niya tayo, nagkakaroon tayo, tinitrain niya tayo in righteousness. Kasi pag uh, hindi po tayo naturuan, is hindi po talaga natin kayang mag-encourage ng mga taong merong mga problema, may mga pinagdadaanan. Kasi nga, if we apply uh, the teaching, the rebuking, the correction of God, so we will have the right attitudes towards God, the right attitude towards Jesus, the right attitude towards our family, and the right attitudes towards ourselves. Kasi alam natin na yun ang gusto sa atin ng Panginoon. And to be an encourager also mga kapatid, we need to develop a Christ-like attitude. Ano ba yung Christ-like attitude? Ang sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 12 to 15, therefore as God's chosen people, so sino po tong mga God's chosen people? Of course, tayo po, and dearly love. So, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another if any of you has grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as member of one body, you were called to peace and be thankful. So praise be to God dahil sa pag-aaral talaga natin ng salita ng Panginoon is nagkakaroon tayo ng Christ-like attitude. Why? Kasi pag tayo po is nag-i-encourage, meron na po tayong compassion, meron na po tayong kindness, meron na po tayong humility. Kasi pag tayo po yung nag-encourage, kailangan po talaga natin ng humility. Kasi mahirap po nag-encourage tayo, nakikinig tayo, tapos yung uh, in-encourage natin is medyo mahirap pang intindihin kung ano ba talaga yung will ng Panginoon is at least alam natin how to use humility and gentleness and patience. Dahil yun ang gusto sa atin ng Panginoon. To be an encourager is we need to develop a Christ-like attitude. Amen. Amen? And next po, so dito naman is encouragement help us to stay focused and grow closer to God. Sabi nga sa Hebrews sa chapter 10 verse 19 to 25, therefore brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way open for us through the curtain. Kasi the turn was
yung veil is na torn na yun. So meron na tayong communion sa sa Panginoon. That is his body. And since we have great priest over the house of God, which is our Lord Jesus Christ, let us draw near to God with a sincere heart and with full assurance that faith brings, having our heart sprinkled to cleanse us from guilty of conscience, and having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. So, kung ano yun po natin mga kapatid, kung mapapansin natin dyan is, yan po is um, promise, since tapos na po yung pinangako na po yan sa atin ng Panginoon. And let us consider how we how we may inspire one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So we are encouraging po because the day is approaching. So let us be confident that Jesus Christ began a good work in us to carry it to completion until the day of His return. Kaya po tayo nag-encourage, mga kapatid, sa bawat isa sa mga taong nilalapit sa atin ng Panginoon upang makasama din sila, upang maramdaman din nila na sila ay kabilang sa mga gustong i-save ng Panginoon. And kung maano po natin dyan, naka-highlight po yung faith, hope, and love kasi kailangan natin eh. And speaking of faith, faith is a strong conviction in things not seen. Kasi sabi nga sa 'di ba ang ano ba yung ibig sabihin ng faith? In Hebrews 11:1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Like mga kapatid, if we will encourage someone na kulang sa faith, paano tayo mag-encourage sa kanila? Tayo rin, kulang din tayo sa faith. So kailangan talaga natin na i-exercise din yung faith natin. And about naman sa hope is kailangan din natin talagang panghawakan. Our hope is anchored to our Lord Jesus Christ. Kasi alam naman natin, hope means isa rin is trust. So faith without action is dead. So sa atin po mga kapatid, we need uh, to have faith to our Lord Jesus Christ. Because without faith, it is impossible to please God. Halimbawa, Amen. nagsishare po tayo ng words of encouragement through the scriptures. Tapos tayo rin pala is meron ding nag-aalinlangan din tayo sa pag-asa na ibibigay sa atin ng Panginoon. So kailangan talaga natin mas lalo pa nating i we need to draw near closer to God. Kasi po yung pag-aaral po natin ng salita hindi lang po para sa atin, kundi God wants us to be a vessel of His Word, of His blessings. Kung ano may iano niya sa atin, ipapagawa niya. And most especially is yung pag-encourage. Kasi maraming mga tao na nahihirapan dahil meron silang mga problema, hindi na nila alam paano susolusyonan. And tayo, na ginagamit tayo ng Panginoon, na tayo nag-aaral ng kanyang salita, once God give us a conviction o merong pinaalala sa atin ng Panginoon na kumustahin mo tong kaibigan mo, kumustahin mo tong kakilala mo, and maano natin na hindi na tayo magtataka pag nag-share na sila ng ng kanilang saloobin, ng kanilang problema. Kasi alam na natin na merong purpose kung bakit natin sila na-reach out upang bigyan sila ng bigyan sila ng faith, bigyan sila ng pag-asa. And lalo na ito mga kapatid, yung love is minsan mahirap mag-encourage pag kulang tayo ng love. Paano natin ma-encourage yung tao kung halimbawa
Hindi natin sinadya. May mga tao tayong iniwasan. Bigla nating nakasalubong. Malungkot. Siyempre, i-approach natin. Hindi naman pwedeng iiwasan natin. So, kailangan talaga yung love ng Panginoon, hindi yung love natin. Dahil alam natin, minsan nga, magtatanong tayo, paano ba talaga magmahal sa kapwa? Alam naman natin na pag tayo ang nagmahal sa kapwa, lalo na pagka hindi ka mahal-mahal is mahirap talaga. But we need to activate the agape love of God upang makapag-encourage tayo ng marami pang ng marami pang tao. And pwede pa next? Na mga kapatid, malapit na po tayo kasi saglit lang tayo. So, ang sabi po rito, how do I grow in being an encouragement to others? So, number one po is pray for God to make you an encourager. So, paano po? Kasi sabi nga sa salita ng Panginoon in Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received what you have received. Ibig po sabihin, we need to ask po, we need to pray specifically sa Panginoon na Lord, gusto ko maging encourager. Gusto ko ma-encourage ng mga tao. So we need to pray. Ask God to give you a heart that loves others para magkaroon pa talaga ng ng purpose yung pagiging Christian natin, yung pagiging followers natin kay Lord Jesus Christ. Talagang gusto sa atin ng Panginoon na God is delighting in helping people to obey His command. And tayo po yung ginagamit ng Panginoon to encourage people. Dahil sino pa ba ang tatawagin ng Panginoon? Yung mga tagalabas o andito na sa sa kanyang presensya? Of course tayo po. So we need to pray for God to make us an encourager. Number two po is make encouragement a daily discipline. So paano po? Some of us po is nag-encourage po tayo naturally. So po yung halimbawa hindi pa natin talaga is we need gawin po nating gawin po nating lifestyle o gawin po nating habit. Kahit yung simple na lang na pag-share natin ng ng verse of the day or i-share natin yung mga devotion natin o kahit simpleng message lang sa mga kakilala natin, pamilya natin ng shalom, God bless or tawagan po natin sila. So let us all intentionally po i-reach out yung yung mga tao kasi alam naman talaga natin that nalalapit na yung pagbabalik ng Panginoon at kailangan talagang bigyan sila ng ng ipano sa kanila yung hope and faith talaga sa Panginoon. And number three is pray for God to show you who to encourage. Kasi minsan mga kapatid, uh, nag-encourage tayo isa lang. So we need to pray God kung sino pa yung i-reveal sa atin ng Holy Spirit na nangangailangan pala ng ng encouragement. Kasi kung titingnan po natin yung mobile natin mga kapatid, ang dami na po nating contact list. Minsan hindi din na po natin nakikilala kung sino yun. So kung sino po yung ipapaalala sa atin ni Holy Spirit is pag-pray po natin, ask po tayo ng wisdom dahil hindi po natin alam nangangailangan pala ng yun, ng encouragement. Kumustahin lang po natin, introduce po natin uh, si Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Lalo na pa yung lalo na yung mga hindi pa believers ng Panginoong Hesuscristo. Mas sila yung mas nangangailangan din ng 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 encouragement through the word of God.
And number four is, how do I grow in being an encouragement to others? Of course, we need to use the scriptures as a reference guide to encourage others. Hindi na po tayo yung uh, hindi po yung mga ano lang yung worldly yung worldly quotes, kundi ang iano po nating reference po is and guide is yung word talaga ng yung word talaga ng Panginoon ang kailangan natin. So, nothing encourage us like the promise of God's word. So, again mga kapatid, pag nagbabasa po tayo ng Bible, malalaman po natin na marami palang tayong makukuhang mga salita ng Panginoon na maaari nating ma-share sa sa mga tao. Like kung kilala po natin si Barnabas. Si Barnabas po sa Book of Acts, he is the son of encouragement. Kumano po natin buhay ni Barnabas is talagang wala siyang ibang ginawa kundi mag-encourage ng mga tao na mapalapit sa Panginoon. Like us po, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, nagsasaliksik tayo ng kanyang salita upang mas malaman natin. Hindi lang yung purpose ng buhay natin, kundi malaman din natin na lahat pala ng tao gustong iligtas ng Panginoon. And ang kagandahan po is, while tayo po ay nag-encourage, is marami rin po tayong natututunan na mas nadidevelop din yung natin, yung mga pag-uugali natin. Kasi, di ba kanina nga, makakaramdam tayo ng mas lalo pa tayong magkakaroon ng compassion, mas lalo pa tayong magkakaroon ng love, at maano natin na hindi pala madali yung mga pinagdadaanan din ng mga taong merong problema. Like sa atin mga kapatid, kung meron po tayong mga napagtagumpayan na sa buhay, so isa po yan na ginagamit din sa atin ng Panginoon as our ministry upang i-encourage din yung mga tao na merong ganong pinagdadaanan mo na napagtagumpayan mo. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon upang i-minister sila. Halimbawa, uh, natagumpayan mo ang sa maling relasyon. So kung merong mga taong ganun din ng yung problema, is madali na lang sa atin na i-encourage sila. Natulungan sila paano ayusin yung buhay nila, kung paano nila mapapagtagumpayan yung ganong problema na hindi sila makokondem o hindi sila makakaramdam ng condemnation. Kasi alam natin yung feeling na kung gaano kahirap yung napagdadaanan na gano'n. Amen? Amen. Praise God. And meron po tayong dalawang question. So, ang question po natin is, in what area of your life are you currently facing challenges that hinder you to encourage people? And number two is, what can you do this week to actively trust God and allowing Him to use you to reach out those people facing challenges and need the encouragement and comfort from the Lord? So I think ilan ba tayo lahat? 19. Sisters, makakapag ka po? Opo, Break. tatlo. Ready na po, Pastor. Sige po. Praise God. Mga kapatid, na lang po.
Po, hindi na magkasa. Opo, sige po. Sige, maunahan na, Ate Weng. Sige po. Yung share muna no ng konti, then question and answer na. Diretso na tayo sa may, doon sa two questions, kung masasagot mo Sige, po yung para dalawang questions. okay, okay, kasi baka para makaano tayo lahat. Ang sabi po Opo. doon, shalom sa lahat, hallelujah. Ang sabi po doon sa number one is, in what area of your life are you currently facing challenges that hinder you to encourage people? Ano po, I praise God na halos lahat naman po sa buhay ko as a OFW, palipat-lipat ng bansa is napagtagumpayan po. I praise God na nag-encourage po rin po ako sa kapwa OFW na ganito, ganyan. So, ito pong facing ko po ngayon na anon po ako is sa mga singles, no? Na nag-encourage po ako na reality po ito kasi nakikita naman ng Lord ang heart ng bawat isa, isip ng bawat isa, di po ba? Sa mga singles na do hindi ko rin po kasi ito Kadalasan pinapractice ko talaga. Saka ano din po, yun din po yung paulit-ulit ko na yung paulit-ulit ko na ginagawa na inaano ko siya. Kasi nasanay akong kumbaga kung nag-aano lang, kumbaga pag nagbabasa, mata lang ginagamit. Ngayon, inaano ko na din through verbal. Kasi nanonotice ko din pag ako lang mag-isa, tuwid naman. Pero in front of other people na parang anxious ako magsalita. Tsaka nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na binigyan ako ng task na share something about the Lord. Mm. And siguro another thing, ang challenge din is now alam mo yun kapag meron ka kasing mga like meron kang emotional battles, meron kang emotional mental challenge. Minsan ang hirap i-share nung mga bagay na yun kasi Yes po, shalom. Sis Aida and Brother Arvin. Sige po, malayo po kayong magsalita. Ako Sino muna. mauna? Si Ida. Sige, Ako ikaw na, ako muna. Sige. naman. Sige. Eh, sige. Kunahan. In what area of your life are currently facing challenge that hinder you to encourage people? Actually po, ma'am, mga sisters, yung dito po, nahihirapan po akong i-encourage yung mga kapatid ko po na maniwala dito kay na kasi po Katoliko po sila tapos close-minded po sila. Hindi po sila ganun ka close kay God in the way na para sa akin po, ang tingin ko po ginagawa po nilang Diyos yung pera. Yung trabaho, trabaho, trabaho. Pero minsan nakakalimutan, mas madalas po pala nakakalimutan po nila ang mag-pray kay God. Yun po. Number two naman po, what can you do this week to actively trust God and allowing Him to use you to reach out those people facing challenges and need encouragement and comfort from the Lord. Ayun po, ang number two naman po, ipapa-Diyos ko na lang po sila tapos ipagpe-pray ko po sila. Then, yun nga po, mag-start po ako ulit na mag-send ng mga verse po galing sa Bible na na about po sa word po ni God. Yun lang po. Amen. Praise God. Si Hirsch. Uy, meron pang isa dun, si Ida. Combo yan, oh. Meron Ida. pa. Hindi O, sige po. makatakas. Alam po. Hindi makatakas. Alam mo, ha? So, sa una po, sa first question po, ang ano ko dito is, ang challenges na naghihinder sa akin to encourage people is, ano po kasi ako, sobrang conscious ko po kasi and may ugali po kasi ako na yung sobrang
mahiyain, and yung takot ako mag-approach ng tao kasi either baka magalit or baka i-reject ako. So, yun yung mga challenges talaga mostly na nakakahinder sa akin. But now, I'm trying to improve. Siyempre, ask muna kay Lord kung tama ba yung gagawin ko or tama ba na lapitan ko siya, tama ba na at tawag dyan, tama ba na magkaroon ako ng i-encourage, or tama ba na lapitan ko yung taong yon na nangangailangan ng help o nangangailangan ng encouragement. Then sa second is, what can you do this week to actively trust God? So as what I am always saying, prayer is the best communication to God, and then ipataas mo lahat sa Kanya, or itaas mo lahat sa Kanya kasi tutulungan ka niya at any moment. Yun lang po. Praise God. Hirsch. So, question number 1, in what area of your life? I praise the Lord dahil binigyan niya ako ng makapal na muka. So, naging daan ko yun para may dahilan din talaga. Kaya binigay ni Lord, basta gagamitin mo lang siya in a godly way and in Amen. a right way. So, I praise the Lord na sa aming magkakapatid talagang binless kami ni Lord ng makakapalang mukha. And through that, may naging way ni Lord to encourage others, especially yung mga souls na alam mo, nararamdaman mong nahihirapan pero hindi alam yung gagawin. So I really praise the Lord for leading me to that soul. And yung number 4 lang talaga yung dun sa apat na how do I grow in big encouragement is using the scripture, which is one of my challenge also, na ayun na pala ang challenge ko. Actually, yun ang sagot ko kasi ay aminado man talaga ako na hindi pa naman ako ganun kabugbog sa salita ni Lord. And ito talagang daily prayer ko na bigyan ako ng encouragement every day na laging ipagpatuloy ang daily devotion, ang pagbabasa ng Bible every morning. And praise be to God, ano na lang siya, bali 2 araw. Parang may pat lang, pero 2 araw, 3 araw, pero unti-unti, hindi tulad dati na talagang 1 araw sa isang linggo, minsan wala pa. So, yun talaga ang challenge na kinakaharap ko. Bakit wala tayong camera? And what can you do this week to actively trust God and allowing Him to use you to reach other people? Prayer and surrendering naman talaga yung mga plano mo kay Lord. Na nandun naman na yung passion natin to encourage to invite others, but of course that will still be a salita kung hindi natin iso-surrender kay Lord para mabigyan tayo ng guidance with the help of the Holy Spirit. Yun lamang po. I choose Ami Palma. Tapos na siya, Jolene? Hindi pa po. Ako Si Ate po. Mili Yan. pala Ay, yung kailangan Oo, ko ha? mamili. Praise Nag-video-video ka pa, ha? God. Nasa work po ako pero wala man Sige. kaming trabaho, so pwede, nakahabol. So praise God, no, sa akin naman, hindi ko natatagalan. Sa encouragement naman ako, hindi yung pag nakita ko yung isang tao na ano siya, parang nangangailangan ng kalinga or yung comfort. So inuumpisan ko siyang sabihan na mahal ka ng Diyos, inuumpisan ko siya doon, hindi ko siya agad yung ang tawag ng inaano ba na yung pinipilit agad. I mean, inuumpisan ko siya by the word of God. So, praise God naman dahil kagaya ng sinabi ni Sis Hershey na meron din akong blessed din ako na makapal din ang mukha. So, meron din akong ganon. So, ayun, kahit nasabihin kong meron din akong mga hidden sin, pero hindi ako nahihiya kasi alam kong si Lord yung nag-work, hindi ako. So, lagi kong tinataas si Lord every time na mag-share ako. And then, sa hindrance naman, para sa akin, wala akong hindrance na ano, kasi lahat naman tayo
I mean, tinitingnan ko sila na blinded din sila. So, mas yung una ko silang intindihin na hindi nila alam ganito ganito. So, kailangan talaga ng may mag-share sa kanila o mag-share ng ano ni Lord na ganito si Lord, mabait si Lord and hindi ka pinapabayaan, ganyan. Lumapit ka sa kanya. So, praise God sa mga narinig ko dahil I encourage everyone na wag tayong matakot kasi mag-pray kasi ako sorry sa akin na nagpe-pray muna ako before ko siya share ng word ni Lord. So, or ini-encourage ko siya na ganito magbasa ka ng Biblia kasi doon mo malalaman. Kasi ako, tao ako. So, pwede ko ding ibahin yung salita ni Lord. So, mas maganda doon ka sa Biblia magbasa kasi mas masarap kung galing kay Lord yung knowledge na nalaman mo kaysa sa akin. So, praise God. Meron kasi akong ano ngayon, yung inaano ko siya, kasamahan ko dito na sabi niya, sige te, malapit na te. Kunti na lang talaga te, malapit na akong magbasa ng Biblia. Kasi parang masarap daw magbasa. So praise God, dahil ito, binigyan nga ako ni Lord ng makapagmukha. Ito, meron din kasalanan, meron ginagawang kasalanan. So, hindi ako na hindrance kasi alam kong si Lord ay gagabayan niya ako. So, ayun. Yun lang ang naabutan ko sa ano ni Pastor. Praise God po sa mga buhay ninyo, mga kapatid. Oh, glory to God. Amen. Hindi na ako abot. 10 seconds na lang. Hoy, sis. Hallelujah. Praise God po sa buhay nyo. Meron na ba? May nakalagay ba? Wala naman. Ayan, 10 seconds pa na. Mm-mm. Lapit na. Sige, Julene. Makabot ka pa, Julene. Abot. Si Dong po hindi nag-participate. Ayan. Too short. The time is too short. I Ay, just say dito. thank you. Dito Meron pa na namang Salamat. oras, oh. time. Eh, Oh. Ayan, Dong dito, Dong. didn't Naman about dun participate. sa encouragement, mind you, now, kumbaga, encouraging people kasi kumbaga towards Jesus not to change them kasi hindi man natin kayang baguhin yung yung tao, no. So only the Lord can change. And ay may Tagalog pala to. Wait lang. Yun po. And encouraging people by hindi naman natin talaga bigatan. Just open our mouth and obey lang sa kung ano yung tama. Diba sabi Amen. sa Bible, dapat kung ano yung tama, you must to do it. So, Amen. yun lang po. Hindi natin pwedeng ibuhatin natin lahat ng bigat kasi we cannot be. So, let the Holy Spirit lang talaga na tutulong sa atin. So, yun po. And then the rest, si Lord na yung bahala doon sa mga taong nasishiran natin. So, yun po. Praise God. Glory to God. And I say thank you, mga kapatid. Amen. Praise God. Sino po hindi nakapag-ano sa inyo sa group nyo? Wala lang. Dito, gusto ko. Si Mimi daw. Ha? Mag-share ka na, Praise Mimi. God. Ayun po, ang sa akin naman, ano lang to kasi, ang naabutan ko kasi, Pastor, about the encouragement. Sa akin kasi, walang hindrance sa akin na mag-share kasi alam kong si Lord kikilos sa akin and the Holy Spirit will help me, char English. Tutulong po siya sa akin kasi before din po ako mag-share, pinagdadasal ko muna siya by heart. Sinusurrender ko muna siya kay Lord na tulungan din ako ni Lord. I-guide niya ako sa mga lahat ng ano. Okay. Then, before ako mag-share, wala. Dapat na wala. Hello? Yes po. Ay, sorry. Kala ko na wala. Before po, yun nga, yung pag-share ng gospel, wag po tayong matakot na magbahagi kasi
tayo po ay nilagay tayo ng Panginoon dito dahil may purpose po tayo. So, kaya tayo dinala, naging disciple para para i-share lahat kung ano yung mga natutunan natin. So, kagaya ngayon, meron akong na-encourage na kasamahan ko, then kunti na lang daw magbabasa na siya ng Biblia. So, praise Praise God. God. Yun nga sabi ni kapatid Hershey na hindi daw siya, may We lost you, Mimi. Nawala. hello? Yes po, nawala ka. Last mo Ay, yung sorry ano. po. Kasi lumabas na kami, nag-out na po kasi kami, kaya nawala yung wifi, nakadita naman ako. Praise So, God. ayun po, may bless ako dahil may makapal akong mukha. Thank you Praise kay God. Lord. Yun Amen. po, glory to God. Amen. Si Ate Carmela, kumusta po? Ko, lahat ng wifi dyan ba? Nahihiya. Mars. Yeah. Yan. Mars, how are you, Mars. Mars? Mars, ilabas mo yan. Si Kuya Aimer, tapos ka na Kuya Aimer? Yes po. Praise God. So lahat po sa grupo natin nakapagsalita na? Mm. Amen. Praise the Lord. So kung wala na po, let us close in prayer po. Baka meron si ano? Meron ka, Brad Arvin? Tapos ka na? Nakapagsalita na po. Praise God. Akala ko nag-open kasi ng camera ba? Akala ko po taking picture na eh. Picture. Praise God. Sige po, let us open our cam. Picture po tayo. So bago po tayo mag-picture, closing prayer. Yes po. Let's pray po. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, Lord. Thank you, Lord. Binigyan mo Amen. ng time na magsama-sama ulit para tanggapin yung mga bago mong salita na mag-guide sa buhay namin, Lord. Maraming salamat po dahil patuloy mo pong pinapatibay yung pananampalataya namin sa iyo, Lord. Amen. Lord, please guide us every day, Lord. Be our Lord and be our Savior every day, Lord. Amen. Maraming salamat sa blessings na binibigay mo sa amin araw-araw, Lord, and pati na rin po sa mga pamilya namin. Maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal at pagbibigay ng protection sa bawat isa, Lord. Bigyan mo po kami sana ng ng lakas at wisdom sa mga gagawin namin sa araw-araw, Lord. At Amen. maraming salamat sa patuloy na pagmamahal at pag-intindi sa amin sa bawat isa, Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. 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 Praise the Amen. Lord. Oh, Amen. buksi, Amen. buksi na. Buksi. Buksi na. Carmen, how are you, Mars? Amen po sa lahat. Mas media talaga. Yeah, si Oh, Sis Carmela. praise Si Dudong, Ate God. Carmen. mapakita ka, Dudong. Media. Brad JP. Sis, ikaw na sis. Oh, Yun. Praise God. okay. Brad Michael. Shalom po. Si Ikaw. Charmaine, Wow. pakita ka naman sa amin. Pakita mo yung Canada. Si Dong. Ba't ayaw ni Dong? Kaya, Nasa duty daw siya eh. Hi. Okay. 1, 2, Jesus. Jesus. Tapa po.
Is Canada. Kaya si Canada, oh. Eto, yung nakasalamin si Canada. Salamat po. Shalom, bye! Bye po. Bye po, Ingat! salamat. Bye-bye. Bye-bye po. Bye. Shalom. Shalom.